Bukas ko na gawin yan. Mahaba pa oras, oh. Palusot. Kamusta ako nga pala si Orly Cabillo? Konting storya. Nung mga panahong nag-aaral pa ako, no? Mga panahong nandun ka pa sa school days mo pa. Maraming pagkakataon na inuutosan ka ng parents mo, and may mga pinapagawa sila sa'yo, pinipilit ka nilang pumasok sa eskwela, and ikaw sa sarili mo, may mga dahilan ka, may mga pakikuha nga nun, abot nga niyan, kahit mga simpleng utos lang na maliit ka pa. And may time din na pinipilit ka na naman sa eskwela, sige po mamaya, marami kang nire-reason out sa parents mo. And isang bagay, pinipilit ka na mag-eskwela, minsan may time na ayaw mo, ganyan, tinatamad ka, ganyan, so kung anong dinadahilan mo. Ito yung malupit na scenario nung estudyante pa. So nung nag-college ako, dahil yung area nga namin hindi naman po ako lumaki din sa area na mapapalad yung mga nakakasalamuha ko. So usually yung mga kasama ko doon, mga kababata ko, hindi na po sila nagka-college, and right after nilang mag-high school, nagtatrabaho na po sila. So ako po, dahil nagkaroon po ako ng opportunity na makapag-aral at makatungtong sa kolehiyo, which is malaking pasasalamat ko sa parents ko. Merong kasi ang airpads ko sa akin. Meron lagi siyang medyo counter negotiation pagka parang ako ay tinatamad mag-eskwela. So may counter negotiation siya. It's like a battle of words between father and son. So sige, okay lang, tama rin ka. Pero you can start parang you can start handling, or you can start doing the farming na. So syempre ikaw, habang lumalaki ka, nakikita mo yung buhay sa pagbubukid. Hindi madali po. Ang pagbubukid po ay hindi. Saludo po ako sa lahat ng kamag-anak ko na farmers, syempre sa magulang ko, na nakita ko sa kanila na yung pagsusumikap ng mga parents natin, yung mga matatandang sibol nung araw. So napakita nila sa akin yun na syempre nakita mo na hindi madali magbukid. So wala naman madaling trabaho, pero yung way, lalo na yung sa mga farmer, hindi po madali. So, yun yung counter negotiation niya sa akin. Pag tuwing nagpapalusot ako or nagre-reason out. Ayun, ginag ko yung opportunity sa kolehiyo, and nakapag-aral po tayo, nakapagtapos po tayo ng kolehiyo. Salamat sa aking parents na pinush nila ako, and ayun, maayos naman po yung maganda, di hamak na maganda and mataas ang opportunity mo na makakuha ka ng magandang trabaho pag nakapagtapos ka ng kolehiyo. So given na po yan sa mga nakatungtong sa kolehiyo. Depende na lang po siya kung ano yung gusto mong i-pursue na career, pero I can say na mas magandang opportunity kolehiyo, and you can use that as a stepping stone if you're planning to go beyond that employee system, no? So, ayun po yung aking maiksing istorya na maibahagi. Mga dahilan ba't nagpapalusot yung mga tao. Isa sa dahilan ba't nagpapalusot ang mga tao, tinatamad. So, kung ikaw lumalaki ka na tinatamad ka, and the same time, hanggang pagtanda mo, inabit-bit mo na tinatamad ka, yan yung pumipigil sa'yo na magpaunlad. Ang dami yung dahilan sa sarili mo na bukas na, kaya ko naman, gagawin ko na bukas. Then, right after bukas na ulit. So, tumitigil ang pagprogreso ng tao pagka ito lagi yung sinasabi mo. Wala kang action na ginagawa sa katawan mo. Mas marami kang dahilan kaysa sa ginagawa. Yan yung mga dapat nating iwasan. Alisin natin sa pag-uugali natin. Isa pa sa mga dahilan bakit nagpapalusot yung tao, wrong mindset. Usually, may mga taong matatalino, may mga taong magagaling yung nasa isip nila. Pero, pagka the time na kikilos na or gagalaw na, iba na yung nasa mindset nila. Meron na silang ito na yung result, ganyan, mahirap, ganyan, hindi madali. Siyempre, wala namang madali sa buhay, di ba? So, yan naman yung mga reason out na magaling lang yung mga output na naiisip mo, pero yung starting point, nilalagyan mo ng limitasyon yung sarili mo. So, wrong mindset ang inaano mo, yung ina-imply mo sa sarili mo. Gusto mo lang result, pero yung hirap, ayaw mo. So, wala naman sigurong ganun. Wala naman sigurong result yung nakukuha mo agad, tapos di mo pinaghirapan. So, sayo mo sa hindi, kailangan umpisahan mo at mahirapan ka para magkaroon ka ng result. Isa pa sa mga dahilan kung ba't nagpapalusot ang tao ay comparing yourself. Mahilig tayo mag-compare sa sarili natin. Halimbawa, ang kino-compare kasi natin sa sarili natin, yung mas magaling sa atin, meron na yun may magaling yung experience yun
mahaba na yung pinagdaanan nun eh. Hindi ko kaya yun. So, yung may mga bagay na nagkukumpara tayo sa mas magaling sa atin lahat. Hindi natin kinocompare yung sarili natin dun sa mga mas better tayo. Kasi yung tao, mas gusto nila mainggit kaysa magpursige. Yan yung nakikita ko, lalo na sa ating mga Pilipino. Mas gusto nating naiinggit tayo kaysa nagpupursige tayo. Mas inuuna natin yung pakiramdam natin na naiinggit. Yan. Kaysa mas maging masaya tayo para sa ibang tao. Mali magkumpara, lalo na dun sa mas better siya. Kasi laging tatandaan, laging mayroong mas magaling siya. Hindi dahil meron na siya, hindi ka nagagawa. So, yan yung mga palusot ng mga Pilipino o siguro ibang lahi din. Mahilig tayong mag-reason out sa mga sarili natin. Gusto lang natin yung goal, pero ayaw nating abutin. Ba't ko pala ito ginagawa? Sinishare ko kasi ito para yung ibang taong magaling magpalusot sa katawan, siguro matauhan dito sa video na to. Sana makarating. Kalaban kasi natin dito yung mga sarili natin na mahilig tayong magpalusot sa kung ano-anong bagay. Gusto natin yun, pero marami din tayong palusot. So, para sampa na nag-goal ka pero hindi mo rin naman tinutupad. Yan yung mga kalaban natin dito. Kasi naniniwala ako dito sa phrases na to. Delayed gratification. Kung ikaw kikilos ka ngayon, hindi ka nagpapalusot, syempre mag-gratify ka, di ba? Hindi naman magkakaroon ka ng premyo na wala kang ginagawa. Nabanggit ko to noong nakaraan, hindi man mag-gratify ka ng physical or ng pera. Pero yung mga wisdom at learning dun sa tinatrabaho, nag-gain mo na yun. Yun na yung magiging, yun na yung nag-gratify siya. Kaya dapat, ikaw, kumilos ka, umaksyon ka. Huwag ka maupo, huwag ka magpainit ng upuan dyan sa upuan mo kasi wala mangyayari dyan. Kung magse-cellphone ka lang dyan at manonood sa cellphone mo, kung ano mamang ginagawa mo dyan, tinatamad ka, kumilos ka na. So, kung trip mo tong mga ganitong usapin, please join my group, Dumidiscarding Pinoy. I'll put the link below. And masingit ko lang po, meron po ako maliit na store. Any suggestion, you can drop message or PM po. So, ito po yung mga side hustle ko rin sa Pilipinas. If you need an life or health insurance, I can assist or help you. Or if you need a property in the Philippines, I can definitely help you. And ayun lang po, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Kalas!